October 13, inilapit na ng resibo ang reklamo ni Marian sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime Unit o CIDG AOCU. Formal na siyang nagsampa ng reklamong sexual harassment laban sa kanyang amo na si Charito. Pero hindi pa rito natatapos ang pag-aksyon ng resibo. Kinabukasan, inilapit din siya ng aming programa sa Manila Social Welfare Development. October 15, 2025, kasama ang City Social Workers at ang anak ni Marian. Nagkasa ang resibo ng rescue operation para mailabas si Marian sa poder ng kanyang amo. Pagdating sa pinagtatrabahuhan ni Marian, kinatok ng mga otoridad ang transient house at may lumabas na lalaking nagpakilalang tauhan daw dito. Inabot niya ang cellphone sa kapitan ng barangay para makausap ang babaeng nagpakilalang asawa ni Charito. Ma'am, pwede pa sa barangay na lang po kayo pumunta. Sige po, ma'am, hintayin namin po kayo sa barangay. Kung gusto niyo po ilabas yun na lang po dito na lang po namin kukunin sa harapan po ng gate. Maya-maya pa, lumabas na rin si Marian na bitbit ang kanyang mga gamit. Dinala muna si Marian sa barangay hall para i-blatter ang pangyayari. Pero maya-maya lamang, dumating ang asawa ni Charito sa barangay. Sa paghaharap ni Marian, kanyang anak at may bahay ni Charito, naging mainit ang usapan dahil sa pagdepensa ni Mrs. kay Mister. Tanong Janet, anong problema doon? Wala kang... Mama, ang problema kasi po, para alam nyo rin po, ha? Wala kang ginawa sa'yo, Nero. Ilang beses mo na ginawa. Nagpa-rescue po ako sa kanila. Hindi ko masisi yung lalaki siya. Tapos kailang dalawa palagi dyan. Dapat nag-usap na lang tayo para di hahantong ganito. Ano po gagawin niyo pag nakausap kayo ng mama ko? Blind ako sa pinagagawa nga. Inahas na nga po yung mama ko, hindi naman po tungkol sa trabaho lang. Butik na po mag-ahasa. Ay kung pinatay pa yung mama ko doon dahil wala siyang kasama. May magagawa po ba yung pag-uusap niyo? Kaya nga po humingi na ng tulong sa kanila eh. Kasi kahit kayo pong babae, wala din po kayo magagawa sa asawa. Ngayon nga po ayaw niyo papuntahin eh. Para makausap yung asawa niyo. Sa gitna ng batuhan ng hinaing, dumating si Charito sa barangay. Walang alinlangan siyang nagbigay sa resibo ng kanyang panig. Nung time na yon, totoo naman yon, hindi ako mag-deny. Pero nung time na yon, ang dalawa kami sa kisame, hindi kami makababa. Hindi ko naman siya ginalaw. Pero action lang yun. Siyempre, damit niya hanggang dito lang eh. Na-trigger ako niyan kasi yung pinakita sa amin, ilang borders doon na laki, pinasok niya. Wow, sir! Victim blaming po ba ang peg natin? Sa utos ng barangay at social workers, ibinigay na rin ni Charito ang huling sweldo ni Marian. I-under natin siya sa CIU namin, sa Crisis Intervention Unit, para mabigyan natin ng konting pinansyal na tulong kasi alam natin yung pinanggalingan niya, no? Para meron siyang konting panggastos. October 16, 2025. Formal lang nagsampa ng kasong sexual harassment at attempted rape si Marian. Tayo po ay narito ngayon sa tanggapan ng Anti-Organized Crime Unit ng PNP-CIDG. Sasamahan po natin ang complainant na si alias Marian para po sa formal na paghahain ng kasong attempted rape laban ho sa dati niyang amo. Bilang bahagi po ng paghahain ng kasong attempted rape, kailangan lagdaan ng complainant yung ilan ho sa mga papeles na isusumite sa husgado bilang bahagi ng paghahain ng formal case na attempted rape. Sa kabutihang palad, mga kapuso, si alias Marian po ay nailigtas na mula sa dati niyang amo. Kapiling na po siya ngayon ng kanyang mga kaanak. Bilang alagad ng batas, Colonel, gaano po kahalaga na mag-file ng kaso ang isang biktima gaya po ni alias Marian? Malaking bagay po na mga ganitong mga kaso ay napagtutunan ng pansin upang maging liwanag po sa atin na kailangan managot at kasuhan ang mga taong gumagawa ng ganito sa ating mga kababaihan. Ngayong gumawa na ng hakbang si Marian para mapanagot ang amo na dating kinatatakutan. Laking pasasalamat daw niya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ano po ang ginawa ninyo sa loob? Ano yung mga sabay? Pumirma kayo, nagsampa na tayo ng kaso. Ano po masasabi ninyo? Sa ngayon po na naisampa na yung kaso, magkakaroon na po ako ng peace of mind. Masaya na po ako. Sobra po ako nagpapasalamat sa programa nyo sa resibo. Sa mga ganitong kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, marami ang pinipiling manahimik na lamang
Pero huwag matakot lumapit at magsumbong sa mga kinaukulan, lalong-lalo na kung may resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel